Kumusta mga brad? Sino nga ba ang makakalimot sa Yamaha Jag? Ito lang naman yung motor na maliit, maingay, pero malupit. Yes po, talagang malupit. Kahit nga po sabihin nating 50cc lang siya, sobrang kakaiba po ng power niya. Kung sabagay iba po ang lakas ng 2-stroke kung ikukumpara sa lakas ng 4-stroke. Mas malalakas pa rin talaga yung 2-stroke. Noong araw nga po ito yung motor na gamit-gamit ng mga tito nyo. O maingay siya sa kalsada pero ang lakas ng karisma niya. Ito yung mga motor na legit na nililingon sa kalsada. At yung ingay nga po na binibigay niya, hindi po masakit sa tenga, masarap sa tenga. Ultimo nga po yung usok na binubuga niya, masarap din sa pangamoy. Para nga po itong vape. Kaso lang sa pagdaan nga po ng maraming taon, unti-unti na pong nawawala yung ingay niya at unti-unti na rin nawawala yung usok niya. Dahil nga din po sa paghigpit ng mga emission testing, pinagbawalan na po yung mga sasakyan or yung mga motor na mausok. Kaya isa po talaga sa mga naapektuhan yung mga 2-stroke. Kaya yung production nga po ng mga 2-stroke na motor, wala na, ligwak na. Pero dahil nga po sikat na sikat itong motor na ito, itong Yamaha Jag, binuhay ulit nila pero hindi na siya 2-stroke. Ginawa na po nilang 4-stroke na sabi nga po ng iba, boring. Pero sa makabagong henerasyon nga po, aprobado na rin sa kanila itong bagong motor na ito. Itong Yamaha Jag 125 na 4-stroke. Kung sabagay hindi kasi nila naabutan yung 2-stroke na Jag. Kaya hindi rin talaga nila na-experience yung sarap. Hindi rin nila na-experience yung tinatawag nga pong eargasm. Pagdating nga po sa itsura nito, well, andun pa rin naman yung tuka niya, pero ibang-iba na rin talaga. Pwede naman nila itong bigyan ng ibang pangalan kung gugustuhin nila. Kaso lang sa sobrang sikat nga po ng Yamaha Jag, Jag na rin yung pinangalan nila. Pero kahit nga po sabihin natin iba itong Jag na ito sa Jag na nakilala natin, still napaka-practical pa din naman ng pagka-disenyo nila nito. Ang lapad kasi ng gulay board niya or nung footboard niya. Kaya ang dami mo talagang maikakarga. At ito nga po ay merong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 8.3 horsepower at 7,000 RPM, 9.8 Nm of torque at 5,000 RPM. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 57.7 kilometers per liter. So talagang napakatipid niya. Ang sukat ng kanyang gulong 90x90x10 sa harap at 90x90x10 din po sa likuran. So paras yung sukat ng gulong niya sa harap at sa likod. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito wala pong special. Drum brake sa harap at drum brake din po sa likuran. Old school pa rin siya. At ang kanyang seat height nga po ay may taas na 735mm at may kabuuang bigat na 95 kg. So itong motor nga po nito ay available lamang po doon sa Taiwan. At wala po tayong idea kung ilalabas pa yan sa Pilipinas. Alam nyo naman yung si Yamaha, pabor-pabor. Pero sa tingin ko lang yung mga ganyang design kung ilalabasan sa Pilipinas, papatok yan. O maliit yung gulong niya, pero bumagay naman sa kanya. Kaya sa tingin ko, magugustuhan ito ng mga tao. Pero ito hindi ito magugustuhan ng mga tao kasi wala pa rin time bound skate bike.